lahat. Aming Amang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat, narito kami na iyong mga anak, sama-samang dumudulog sa iyong paanan at buong puso na kami nagpapakumbaba. Kinikilala po namin, O Diyos, na kulang at kapos ang aming pong mga kaalaman upang aming maunawaan ang iyong mga salita. Lalo pangat ito ay naganap na 4,000 taon nang nakararaan. Ngunit alam po namin, O Diyos, na mayroon kang mahalagang mensahe sa mga pinag-aaralan naming kabanata at talata sa aklat ng Exodus. Kaya hiling po namin sa iyo, kami ay pagkalooban mo ng karunungan, kaliwanagan, bukas na isip, bukas na puso, at ito po ay aming maintindihan. At bukod po doon, hiling namin na ito ay mailapat namin sa aming pangkasalukuyang kapanahunan. Sapagkat ang salita mo naman, Panginoon, ay timeless at ito ay applicable sa lahat ng panahon. Kaya't marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin ngayon upang kami ay magkasama-sama at magpuri sa iyo, sumamba sa iyo, manalangin, at mag-aral ng iyong salita. Tulungan mo po ako, O Diyos, sa aking paghahayag na ito ay aking mailahad ng maliwanag at huwag magdulot ito ng kalituhan sa aming lahat. Tulungan mo rin ang aking mga kapatiran, maging yung mga nasa kanilang tahanan na makikinig sa umagang ito na magkaroon po sila ng undivided attention. Again, Father, we thank you so much. This is our prayer in Yeshua's name. Amen. So Exodus chapter 21 part 5. At sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin yung ating naiwanang mga talata and following. Natalakay na po natin yung verses 1 to 6 at ngayon po ay tatalakayin natin yung mula verse 7. So sabi po doon sa verse 7, if a man sells his daughter as a slave, she is not to go free like the men slaves. So again, katulad po ng sinabi ko sa inyo, na ang ating pong mga mababasa na ito, na tinagurian pong mispat, or ito yung justice system ng ancient Hebrew people, ay para sa ating kapanahunan at kultura, ay parang napaka-weird. Minsan na makita natin, ano ba ang kaugnayan nito sa ating panahon ngayon? Katulad doon itong nabasa natin, no? If a man sells his daughter as a slave, kung iisipin po natin, is there any one of us here na ibebenta ang ating anak para maging alipin? Lalo pangat anak na babae. So kaya if we don't get the context of it, and if we don't understand it in the ancient Hebrew mind, hindi applicable sa atin. And immediately, i-dismiss natin. Kasi sasabihin natin, di naman applicable sa akin to nung unang kapanahunan pa ito. But come to think of it, niloob ng Diyos na ito ay maisulat at maisama sa aklat ng Exodus at nakarating hanggang sa kapanahunan natin. So what is being conveyed, not exactly kung ano yung ginagawa nila noon, but the principles behind. Because these are the justice system of God. These are not the justice system of men. Ito po ay justice system ng Diyos. At ito ay, as I have said in my prayer, this is timeless. Pero ang kailangan nun nating makuha dito, ano ang principle na nakapaloob? Now, bakit nga po ba nila binebenta yung kanilang anak para maging slave? No? At ang sabi po dyan, she is not to go free like the men slaves. Kung natatandaan nyo po, kapag ikaw ay naging alipin or naging slave, nag-set ng boundary ang Diyos na hanggang 6 years ka lang.
After 6 years, no? Ikaw ay on the 7th year, ikaw ay i-release na nung master mo and you are free to go. Now, nakita rin nun natin na kapag ikaw ay dumating ng single at yung master mo ang nagbigay ng mapapangasawa mo, kapag ikaw ay nagkaanak, no? At dumating niyang takdang panahon na pwede ka nang i-release, ikaw lang ang i-release, hindi yung asawa mo at mga anak. Pero pag pinagpasyahan mo at sinabi mong mahal ko yung master ko at mahal ko yung asawa at mga anak ko, then ikaw ay magpapasya na hindi naaalis. Ang gagawin sa iyo ng master, ikaw ay lalagyan na ng butas sa iyong tenga at lalagyan ka ng hikaw o ng ring at yun ay for life na. At yun po yung tinatawag nating ikaw ay magiging bond servant na. And that is for life. Okay? Pero pag dumating ka naman doon na may asawa ka na, at dumating na yung 6 years, tapos na yung 6 years, on the 7th year, i-release ka na, kasama yung asawa mo, kasama yung anak mo. Okay? So yun po yung kanilang batas, yun yung kanilang mga patakaran. Na siyempre ang nag-set po nito ay ang Diyos. Now, pagdating po naman dito, yung daughter mo, yung anak mong babae, ay ibebenta mo. So ano ang dahilan ho doon? Kasi ang dahilan doon, hindi mo na kayang pag-aralin, kumbaga, hindi mo na kayang tustusan, hindi mo kayang buhayin, kaya ibebenta mo na siya para maging slave. So yun po yung ano doon, yun ang premise noon, bakit binebenta nila yung kanilang anak. Masagwalang pakinggan no, di ba? Binebenta. So kaya ang hirap hong unawain siya sa ating panahon ngayon. Ang hirap nating intindihin yon kasi hindi natin gagawin yon. Dahil hindi naman yun ang umiiral na patakaran sa atin. At hindi yan ang itinatakda ng batas. Sa atin po ngayon, meron pinapaampon. Di ba? Pag hindi niya na kayang, nakita niya na hindi niya na kaya talaga, ipapaampon niya. Hindi binebenta. Ipinapaampon. No? O kaya naman ay, ano po, na kumbaga yung mga na-experience natin na born out of wedlock, yung mga, lalo na yung babae, hindi niya kayang tustusan yon, idadali na lang sa bahay ampunan, magkakaroon ng mga official na ano po, na adoption. So sa atin, adoption. Sa kanila, binebenta. Bebenta nila, no? And then, ang patakaran po nila dyan, she is not to go free like the men's slaves. Meaning, if you sell your daughter to slavery, wala siya nung privilege na after 6th year, no, on the 7th year, may freedom siya. Bakit to? Kasi ang intensyon, kaya naman binili nung master yon, yung pinagbentahan nung anak na babae, sa party po nung nagbenta, hindi niya na kaya kasing alagaan, hindi niya kayang buhayin. Sa party mo naman nung bumili, kasi may intention siyang gawing asawa. No? May intention siya na gawing asawa. Kaya sabi po doon sa verse 8, if her master married her, but decides she no longer pleases him, then he is to allow her to be redeemed. So ang intention, kaya niya binili, later on mapangasawa niya. Pag dumating na doon sa tamang takdang edad ng pag-aasawa. So kasi bata pa ho yan ang binibili yan eh. Tapos pag dumating na sa takdang pag-aasawa, magpapasya yung master, gusto ko bang mapangasawa to or hindi. Pagka sabi niya ayokong mapangasawa, yung mga magulang i-redeem siya, tutubusin siya. So hindi siya i-release na lang ng ganoon. Kundi siya po ay i-redeem, siya ay tutubusin noong pong mga magulang. No? So parang talagang ang hirap pong intindihin, ano? And then
Sabi ho dyan, he is not allowed to sell her to a foreign people. So yung master na bumili, hindi niya pwedeng ibenta yan. Ang pwede niyang gawin, ipatubos doon sa magulang na nagbenta. Because he has treated her unfairly. Now, as we can see, ito pong Exodus 21 verses 7 to 11 ay may kinalaman po ito sa sa household kumbaga. And it deals with a man selling his daughter, and as I have said, the purpose, hope she becomes a wife. Now, pag siya po ay tatlong aspeto kung ano ang pwedeng maging katatayuan niya doon sa bahay nung bumili sa kanya. Una po, pwede siyang maging katulong lang. Pangalawa, pwede po siyang maging concubine. Kaya kung mapapansin niyo po, si Solomon, napakarami niyang concubines. No? Yun po ay, kumbaga, kaugalian nila, tradisyon nila. And pag concubine ka, you have the status of a wife, but not exactly all the privileges of the wife. Ikaw ay concubine. Ikaw ay, kumbaga po, hindi ka asawa, pero meron kang, meron kang kaganapan sa buhay mo na ikaw ay parang asawa. No, marami pong mga legal rights na meron ng asawa na wala ang isang concubine. Okay? Pag ikaw naman ay naging, kasi yung concubine po, wala siyang tinatawag na ketuba. Ano po yung ketuba? Yung ketuba po ay yun yung tinatawag natin sa panahon natin ngayon na marriage contract or certificate of marriage. Binago na ho yan ng, ng family code natin, hindi na siya tinatawag na marriage contract. Ang reason kasi diyan, sabi ng family code, ang contract kasi may expiration. So kaya sa mag-asawa, dapat walang expiration. Pag nagsama kayo, hanggang sa kamatayan yon. No? Walang 5 years lang tayong mag-asawa. Wala tayong 10 years lang tayo mag-asawa. Kaya sabi ng mga nagbago ng batas natin, palitan natin yan, hindi dapat siya marriage contract. At yan ay certificate of marriage. No? So for life yan, ibig sabihin. Now sa kanila po, yun yung tinatawag na ketuba. Ang legal wife may ketuba. Ang concubine, wala. Kaya ang concubine, hindi niya na-enjoy ang lahat ng privileges ng isang asawa. Pero gumaganap siya bilang asawa ng master. Yung legal wife, gumaganap siya bilang asawa at na-enjoy niya ang lahat ng privilege ng isang tunay na asawa. Okay? So kasi po, sa isang tunay na asawa, pagdating sa mga Hudyo, dapat maipoprovide mo sa asawa mo ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. No? Yung pong kanyang shelter, yung kanyang clothing, yung pong kanyang yung food. So the basic needs, hindi mo dapat mapabayaan yon, even the protection. So pag pinabayaan mo yon, mananagot ka sa batas nila. So makikita natin dito that unang-una, the principle that we can see, yung pong slave, again, as I have said, hindi po in-endorse ito ng Diyos, but for His good reason, inallow niya. Pero when He allowed, ito pong slavery noon, nag-set siya ng boundaries na hindi mo pwede siyang maging slave for life unless gusto niyang maging slave for life with certain conditions. And they are to be treated as human being. Hindi po sila treated as property. Hindi sila treated na as animals. They are treated as human beings. Okay? Now, what causes God to permit
or allow slavery is due to the economic situation during that time. So during that time, because of the economic system, for God's good reason, He allowed it to practice. Pero you are not allowed to abuse it. Okay, so nag-set siya ng boundary ang ating Panginoon. Makikita naman natin dito, sa pagdating sa pagtitreat sa babae, tinitreat ang mga babae dito na meron silang value. Okay? Yung pong trato na ito ay may value ang mga kababaihan. Kasi bakit ito ganoon? Alam natin, during the ancient times, they have a paternal society. Which means, kaya mapapansin nyo sa Bible, hindi binibilang ang babae. Ang binibilang lang ay lalaki. Kung natatandaan nyo po sa Book of Matthew, ang binilang lang na pinakain na 5,000 lalaki. Pero binabanggit doon, not counting the women and children. Yung pinakain na sumunod ay 4,000 men, not including the women and the children. Now, hindi po ibig sabihin nun na walang halaga ang mga kababaihan at ang mga bata. It is just because ang umiiral na society nila noon is a paternal society. Now, sa marami pong nagsasabi na ang Pilipinas, tayo daw po ay meron tayong maternal society. Ano po ang basis nun? Kasi ang Pilipinas daw ay ang Diyos ay si Mary. Kaya meron tayong maternal society. No? I don't know kung saan po nanggaling yon. But just to let you know kung bakit ganito ang mga arrangement nila. So kaya yung master na binentahan po nung daughter, no, ay tatlong choices meron siya. Panatilihin niyang alipin, no, na walang karapatan na pagdating ng ika-7th year, pwede na siyang i-release. No? Now, or gawin niyang concubine na merong separate role kesa dun sa asawang tunay. Or pwede niyang pakasalan at gawin niyang tunay na asawa niya. So magkaiba po yung treatment doon. And then in verse 9, it says, if he has her marry his son, then he is to treat her like a daughter. So here is another option. Hindi ko na siya gagawing katulong, hindi ko na siya gagawing concubine, hindi ko siya gagawing asawa, pero ipapakasal ko sa aking anak. Pag ginawa niya yon, pag pinakasal niya doon sa anak niya, ang trato niya na doon ay anak na. Hindi na siya katulong, hindi siya pwedeng gawin ng concubine, lalong hindi na siya pwedeng gawing asawa. Siya ay asawa na ng kanyang anak. Alright? So, verse 10, if he marries another wife, he is not to reduce her food, clothing, or marital rights. Now, if for example, he comes to the point na he decided to marry the daughter that was sold to him. Okay? And then, nag-asawa ulit siya. Masalimutang buhay nitong mga Hudyo na to no? Nag-asawa ulit siya. Hindi niya pwedeng, dahil nag-asawa ulit siya, hindi niya pwedeng babawasan kung ano ang pribilehiyo na nakuha na nito nung pinakasalan niya. Kailangan suportahan niya parehas yon. Kailangan lahat ng pangangailangan at karapatan din ng isang asawa ay ibibigay niya. Dahil pinakasalan niya na yon. Nag-execute na siya ng ketuba. Kaya lang nagdesisyon siya, mag-aasawa ulit ako. Now mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, hindi ito ine-endorse ng Diyos. Ito po ay kanilang practice na nilagyan ng patakaran ng Diyos. Okay? So, kaya hindi natin pwedeng i-apply sa atin Di ba? Hindi ho natin pwedeng word for word ay kukunin natin ito at sasabihin natin kasi itong sinabi ng Bible. Pwede ko palang gawin ito.
Or pwede naman pala akong yung anak ko, ibenta ko bilang slave. At para mapangasawa ng pagbebentahan ko. Pag ayaw niya na, isoli sa akin, pero babayaran ko, tutubusin ko. Ubra ho ba yan sa atin? Hindi ho ubra. Bakit? Meron ho tayong sariling family code, meron tayong sariling batas na hindi natin pwedeng baliwalain yon. Dahil tayo po ay malalagay sa problema pag ginawa natin yan. Okay? So kaya po, from here, tinitingnan natin what are the principles behind. Imagine this, ito pong mispat na ito is 4,000 years ago and in the ancient Hebrew. So, tingnan ho natin, nang sumunod pa. Verse 11, if he fails to provide her with these three things, she is to be given her freedom without having to pay anything. Remember, di ba ho, ang patakaran, kapag siya ay i-release na, i-redeem siya noong magulang at hindi niya pwedeng ipagbili sa ibang tao. Okay? So dahil ginawa niya ng asawa, nag-execute na siya ng ketuba, pagkatapos nag-asawa ulit siya, then meron ng freedom na i-release yung napangasawa niyang daughter na yon na binenta sa kanya, meron siyang freedom to release na walang redemption, na walang babayaran. Hindi na babayaran yung pag-release sa kanya. Okay? So, yun po yung patakaran. Pero ang kondisyon, kung siya ay hindi tumupad doon sa kanyang tungkulin na i-provide ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Lalong-lalo na po yung kanyang food, yung clothing, and other marital rights. So kapag siya ay nag-fail na i-provide yon, then meron na pong freedom yung babae, lalo na kung siya ay nag-asawa na ulit. At walang babayaran. Walang babayaran sa kanya. Hindi i-redeem sa kanya. I-release niya yon. Alright? So, next, sa verse 12 po, meron naman ho itong kinalaman sa sanctity of life. No? Tinignan ho natin yung mga nakaraang talata, nakita natin doon, yung pong unang-unang tinalakay ng, unang-unang mispat na ibinigay ng Diyos doon is all about slavery. And doon po sa slavery na yon ay ipinakita ng Diyos doon ang, kumbaga yung pong karapatan, no? Karapatan ng mga slaves. So they are not to be treated as property, they are not to be treated as animals. They are to be treated with dignity, they are to be treated with respect. Hindi man natin maunawaan po dahil ibang-iba ang kultura natin, ibang-iba ang ating batas. Pero that's the principle behind doon po sa doon sa slavery na yon. So kaya ang isang mababang tao, ang isang maliit na tao, ang isang mahirap na tao, ang isang helpless, hopeless na tao ay meron po dapat siyang i-treat with dignity and respect. So pag tiningnan natin yan sa New Testament, ito yung sinasabi po sa atin doon na kapag kami dumating na tao dito, nagusgusin, mahirap, hindi maganda ang kasuotan, ay doon natin pauupin sa likuran. Pero pagka ang dumating ay naka-Amerikana, naka-kurbata, at naka-dress, at talagang mayaman, kilala, pauupuin natin sa unahan. Kumbaga, nagtatangi tayo ng tao. So, basically, ito po yung gustong matutunan natin dito, no? Yung treatment po sa mga mabababang itinuturing na mabababang tao sa lipunan. That we have to treat them with dignity, with respect. No? Kaya lang minsan tayo po ay bilang tao, no?
ano rin tayo nahuhulog din po tayo sa um, na tayo ay ano yan, tawag natin, naninino tayo ng tao. Sinusukat natin ang tao sa kanilang estado sa buhay, sa kanilang kakayahan, sa kanilang pinag-aralan, sa kanilang koneksyon. So, in as much as we want to have equal treatment to everybody, as human as we are, we tend to fall into the temptation na we don't treat people equally. Lahat po tayo I suppose ay meron hong ganyang tendencies, di ba? Nagiging ano rin ho tayo, nagiging sabi nga parang matapobre in some ways. Di ba? Natatandaan ko po nung ako'y maisingit ko lang, ako po ay nagkaroon ng girlfriend bago si Sister Lily, na 5 taong kong naging girlfriend yon. At sa totoo lang ho, hindi ho ako nakatungtong sa bahay noon kahit minsan. Sa 5 taon na kami ay mag-girlfriend. Dahil ang ano po sa amin ay matapobre po kasi yung mga magulang. Kasi yung girlfriend ko pong yon ay kilala sila doon sa lugar namin na yung 1/3 ng lugar namin ay pag-aari nila. Kaya ako napangasawa ko yun, asindero ako. Dahil Sister Lily na pangasawa ko, kaya nagdidildil na lang ako ng asin. Hindi ako naging asindero. So, but praise the Lord kasi totoo po yun. Kaming mag-asawa ay nagsimula kami ng talagang nagsimula pong hikahos. Masabi kong yun po yung sabi nga ni Sister Lily, ang laging term namin po dyan ay kami ay mga hampas lupa. Dahil talaga pong kami ay walang-wala. Anyway, so ganun po, no? Naninino tayo ng tao. Sinusukat natin ang tao. Which is hindi po ito ine-endorse ng Diyos. Okay? So kaya kung titingnan natin, dadalhin lang ho natin sa kultura nila, sa panahon nila, that's how they look at it. Although hindi ho natin maintindihan ngayon. But the principle that God wants us to learn is to treat people equally, and these people who are hopeless and helpless, they are poor, they are needy, they have to be treated with respect and dignity. Hindi nga lang ho natin mai-connect dito, no? Na ganun ba yon? Kasi nga hindi tayo ganyan. But this is the message, no? Kaya po nag-set ng boundaries ang Diyos. Kaya sa nag-set ng mga patakaran na ganon, because they have the tendency talaga to abuse the poor and the needy. Okay? So God wants them to treat people equally. All right. Now let's move on to verse 12. Sa verse 12 po this is about the sanctity of life. Sabi sa verse 12, whoever attacks a person and causes his death must be put to death. Okay. Now, dito po ay inilahad ng Diyos kung ano ang patakaran pagdating sa mga capital punishment and mga capital crimes. So pag ito po ay premeditated murder, pinagplanuhan, no? Pinagplanuhan talaga na papatay niya yung kapwa niya, automatic po yan, ang penalty niyan is death. It is non-negotiable. Yan po ay automatic pag murder, death penalty ang ini-impose. So makikita ho natin dito na even the Word of God ay ine-endorse ho ang capital punishment. Ine-endorse ang bitay. Okay? At pero ito po ay doon sa kaso ng murder. Pag sinabi nating murder, pinagplanuhan, pinag-isipang maigi. Okay? So katulad po nung ito lang, yung nasa news natin ngayon, di ba? Yung kung kay Degamo. Hindi ho yun nagkabiglaan lang.
Hindi mo nagkabiglaan lang yon na napadaan lang sila namutok na sila doon. Hindi po. Ayan ay pinagplanuhan. So that's murder. Di ba? Now, sabi po dyan, if it was not premeditated but an act of God, then I will designate for you a place to which he can flee. Ang place na po yun ay tinatawag na sanctuary. So ang patakaran po, kapag ito ay hindi murder, aksidenteng napatay, hindi sinasadya, hindi pinagplanuhan, aksidenteng napatay, yung nakapatay po pwedeng tumakbo doon sa sanctuary. Meron pong dinesignate actually ang Diyos na kung saan sila pwedeng pumunta at hindi sila pwedeng galawin doon. No? Kaya sa ating pong panahon ngayon, napapansin nyo, kapag ka po may mga tao na sila ay wanted sa batas, tumatakbo sila saan po? Sa simbahan. Tumatakbo sila sa simbahan dahil yun ang ginagawa nilang sanctuary. Hindi ko lang alam, hindi ko kabisado, pero sa kanila po kasi, the moment na pumunta ka doon sa sanctuary, hindi ko alam kung ito yung naging basis po ng Catholic din na pag pumunta ka doon, hindi ka pwedeng dakpin. No? Hindi ka pwedeng dakpin. Ngayon, kapag ang kaso mo ay murder, tumakbo ka sa simbahan, kahit na ikaw sa oras ng nag-o-offer ka sa Diyos, pwede kang dakpin. Pwede kang hulihin doon. Hahandog ka sa Diyos. Pwede kang i-interrupt yun at pwede kang dakpin doon. Pero pag hindi murder, hindi ka pwedeng dakpin. Kaya hindi ko alam kung bakit nagsisik sila ng ng protection sa simbahan. Sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon nangyayari yan. May mga tumatakbo sa pare, may tumatakbo sa mga simbahan, di ba? At wala pa ako nabalitaan na nung nandun sila ay dinakip sila. Hinuli sila habang sila ay nasa simbahan. But I think this is their basis Okay? Verse 14, but if someone willfully kills another after deliberate planning, you are to take him even from my altar and put him to death. Ito po yung sinasabi ko kanina. If someone willfully kills another, ibig sabihin talagang sinadya, pinagplanuhan, murder. So kahit siya ay nandoon pa sa place of worship, pwede siyang hulihin. Pero pag hindi pinagplanuhan, aksidenteng napatay, pwede siyang tumakbo doon sa sanctuary, hindi siya pwedeng hulihin doon. Okay? By the way, sa mga Hudyo po, ang pagkulong ay hindi isang parusa. Sa atin po ay parusa yun Di ba? Sa kanila po, hindi po parusa ang pagkulong. Ang pagkulong ay isang prevention. It's either para wag kang magawa ng harm or makagawa ka pa ng harm. Pero hindi po siya pinaparusahan pa. At makikita rin natin dito na hindi in-endorse ng Diyos ang pagkulong. Ang in-endorse ng Diyos is equal recompense. Ang reason, the reason behind, mga kapatid, the reason behind, kung ano ang nagawang kasalanan sa iyo, dapat ito ay may equal na kabayaran. Para ikaw na nagawan ng kasalanan ay makapagpatuloy ka sa buhay mo. Di ba? Ikaw na nakagawa ng kasalanan, ikaw yung magbabayad, hindi ka ikukulong kasi para makapagpatuloy ka rin sa buhay mo. So yun po yung rason doon para makapagpatuloy ka sa buhay mo. Parehas kayong magpatuloy sa buhay. Dahil ang reason po, kapag ikaw ay ikinulong, na-satisfy lang yung nagawa ng kasalanan na nakakulong ka. Pero kung hindi ka babayaran, ano ka pa rin, hirap ka pa rin sa buhay mo, kumbaga, mag-i-struggle ka pa rin. Siya na nakakulong, ganoon din. Hindi na rin siya makakapagpatuloy sa buhay niya dahil nakakulong na siya. So, yun po yung principle. Ano ang ginawa sa atin po? Hindi lang sa atin siguro, sa iba pang mga bansa. Kaya ngayon, pag ikaw ay nakagawa ng krimen, kukulong ka, nag-iintay ka ng hearing dyan. Pagkatapos,
pag napatunayang ikaw ay nagkasala, kulong ka na, babayaran mo pa yung ano. Di ba? Babayaran mo pa yon, yung nagawa na argabyado mo. So makakapagpatuloy siya sa buhay niya habang ikaw nagdurusa ka sa loob sa kasalanang ginawa mo. Sa kanila po, ang idea is parehas kayong makapagpatuloy sa buhay. Pero pag ang kasalanan ay murder, ang kasalanan ay kidnapping, automatic yan, wala na pong kulong, patay agad yon. Wala nang kulungan yon. Ngayon po sa atin, ang habang buhay na pagkakulong sa atin, 40 years lang. Hindi to talagang habang buhay. Kaya pag nabuno mo yung 40 years at buhay ka pa, pwede ka pang makalaya. Sa atin po, pwedeng i-commute yung habang buhay, yung death sentence upon the decision of the president, pwedeng i-commute yan to life sentence. Okay? Yung life sentence, pwedeng i-commute yan sa 20 years and subject to parole. So, kaya yun po yung mahirap para na mahirap intindihin yung batas nila dahil meron tayong batas na alam natin kung paano umiiral. Ito pong lahat ng mispat na ito, mga kapatid, lahat ng ito ay extension ng 10 Commandments. Ulitin ko po, lahat ng nanditong patakaran na ito, itong justice system na ito, lahat ito ay extension ng 10 Commandments. Kaya yun po yung sabi ko na ang 10 Commandments ang pundasyon ng mispat. Ang 10 Commandments, ang pundasyon niya naman ay yung verse 1 and 2 ng chapter 20. Na doon, nagpakilala ang Diyos, ako si Yahweh. No? Yun ang pundasyon nun, ng 10 Commandments. Tapos yung 10 Commandments, yun ang pundasyon ng mispat. Kaya lahat ng mababasa natin sa mispat is just the extension of the 10 Commandments ng Diyos. And these are some of the examples. Okay? So, kino-consider po na capital crimes ang premeditated murder, na kapag ito ay ginawa mo, ang karampatang kaparusahan ay kamatayan din. So dito natin makikita, mga kapatid, ang value ng life. Kung paano binavalue ng Diyos ang life. Kaya po kapag sa panahon nila, kapag nakakumit ng murder at hindi mo pinarusahan ng murder, yung nag-murder, hindi mo binavalue ang life. Baliktad ho sa atin ngayon. Diba? Sa atin ngayon, nakakumit ka ng murder, tapos inabolish natin ang death penalty, ang tingin natin, kasi binavalue natin yung life ng tao. Kaya ayaw nating parusahan ng death penalty. Samantalang sa kaisipan po ng Diyos, yung nakakumit ng murder, yung pong nagplano, napapatayin niya yung kapwa niya, kahit ano pang reason, basta pinagplanuhan niya, papatayin niya. At pinarusahan mo ng hindi kamatayan, sa tingin ng Diyos dyan, hindi mo binavalue ang life ng tao. Nakita niyo po kung gaano tayo ka-twisted, na ang pagtanaw natin pag ito ay hindi mo pinatawan ng death penalty, binavalue mo kasi yung life. Paano yung life nung minurder? See? Now, saan po sila nanggagaling? Bakit ayaw nilang gawin yung death penalty ngayon sa panahon natin? Kasi ang sabi daw sa 10 Commandments, thou shall not kill. So kaya wala kang karapatan. Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay. Kasi ang sabi sa 10 Commandments, thou shall not kill. Remember, yung pong thou shall not kill sa 10 Commandments, itong binabanggit na ito sa mispat is an extension of the 10 Commandments. Kasi po, binago ang wordings. Imbis na thou shall not murder, ang ginawa po nila, thou shall not kill. So magkaiba po yun.
Ang totoong nakasulat is thou shall not murder, hindi thou shall not kill. Ang sinabi po sa atin dito, pag murder, death penalty. Okay? So, kita niyo po kung paano tinutwist yung yung scriptures to suit kung ano ang gusto nila at kung anong interpretation nila. Kaya talagang hanggang ngayon po, matinding debatihan yan sa ating pong Senado at sa Kongreso ang pag-i-impose ng death penalty. And then sabi po dyan, whoever attacks his father or mother must be put to death. Wow. Ano po ibig sabihin nun? No? You harm your parents. When you harm your parents, death penalty po yan. Now, think about our situation today. If somebody hurts his or her parents, do you think they will be given death penalty? Hindi. No? Hindi po. Unless na napatay niya yung niya. Pero yung nasaktan niya lang ang magulang niya, death penalty po sa kanila yan. Yung time na yan. Kaya isipin nyo kung gaano ang mga anak nun sumusunod sa kanilang mga magulang. Because ang tingin po ng Diyos, mga anak, listen to me, at hindi nagbabago ang tingin ng Diyos kahit na sa panahon natin ngayon. If you harm your parents, ang tingin ho ng Diyos dyan, you are not valuing life. Kaya po, ang sentence niya kaparehas ng murder. So, children, if you harm your parents, that is tantamount also to murdering your parents. That's why the penalty is death. Mga anak, ganyang kabigat yan. Ang paglapastangan sa magulang ay pinaparusahan ng kamatayan sa panahon ng mga Hudyo. At hindi ho nagbabago ang tingin ng Diyos dahil it's the same. Ang nagbago po yung mga patakaran ng batas ng mga bansa, hindi ang batas ng Diyos. Ganun na lang po talaga yung pagtingin ng Diyos, gaano kahalaga yung pagrespeto ng mga anak. Hindi mo pa pinatay ang magulang mo. Ito po ay you just harm your parents. Hindi mo sila pinatay, you just harm them. At pag yan ay napatunayan sa kanila na nagkasala kang sinaktan mo ang magulang mo, death penalty yan. Sa tingin ko po, yung magulang mismo ang aayaw Di ba? Huwag niyong patayin ang anak ko. But that's their law. That's their law. Now, another po is yung kidnapping. Kinuha mo yung tao against his will. Whoever kidnaps someone must be put to death, regardless of whether he has already sold him or the person is found still in his possession. Death penalty po ang kidnapping. 17, whoever curses his father or mother must be put to death. Inulit pa. So don't you ever, maaring hindi ka maparusahan ng batas natin dito dahil walang parusang ganun. Minura mo, magulang mo, ikaw ay lethal injection, wala tayong batas na ganyan. Pero tingnan ho natin, ano ba ang tingin ng magulang, ang tingin ng Diyos sa magulang at sa anak, ang relasyon? Meron ho talagang mga anak, minumura magulang Totoo, hindi. Totoo ho yan. No? Kung yan naganap sa panahon ni Moses, bita yan. Pero, wag mong sabihin dahil panahon na ito ng computer, hindi na bita yan. Dahil mananagot ko sa Diyos pag ginawa mo yan. Kaya mga anak, give your parents the highest respect that they deserve. Give your parents the highest respect.
Paano nyo ipapakita yung pagsunod sa kanila? Yung wag silang bigyan ng sakit ng loob. Wag silang bigyan ng sakit ng isip or yung ikaw ay magiging suwail. Don't give your parents a hard time. No? Dahil bagamat hindi perpekto ang mga parents, pero naniniwala po ako na walang magulang na nag-isip ng masama para sa kanyang mga anak. Manapay gagawin ng magulang ang lahat ng sakripisyo, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Kaya't gaano kasakit sa isang magulang na ang anak niyang pinalaki sa hirap, sinakripisyo, ginapang niya, pagdating ng nagbinat at nagdalagay, mumurahin lang siya. No? Napakasakit, Kuya Eddie. So, ano po ba ibig sabihin ng curse? Kasi sinabi dito, whoever curses his father or mother must be put to death. Kasi death penalty. Now, yung pong ginamit na word dito is kalal in Hebrew, na ang ibig sabihin po niyan, a son insulting or humiliating, being of no account, kumbaga wala siyang pakialam. So mga anak, yung insultuhin mo at humiliate mo ang magulang mo, death penalty yan. Paano mo yun humiliate? Ay yung pagiging suwail mo lang, di ba? Yung pagbibigay mo ng kahihiyan sa magulang mo. That's humiliation. You are humiliating your parents. And don't you ever do that, mga anak. Don't you ever do that. Hindi ka man managot sa batas natin ngayon kasi walang ganyang batas, pero may batas ang Diyos. At siya ang mag-i-impose ng penalty kung hindi magagawa ng batas ng lupa. Dahil you are violating the very law of God. And you will pay the price for that. Oh? So, ganito po pinapahalagahan ng Diyos ang buhay. Napakahalaga sa Diyos ng buhay. Kaya't ganito po katindi ang mga parusang ini-impose ng Diyos dito. With that, mga kapatid, my time is up.